pong Eric Calugdan, napakasikat po nito sa social media. Isa pong Christian tech entrepreneur at isa pong electric vehicle expert. Good morning po, Sir Eric. Yes, good morning po and thank you for having me. Welcome po. Kami nga po'y natutuwa dahil matagal na namin kayong hinahanap. Opo. Dahil nga sa antaas-taas ng presyo ng produktong petrolyo, syempre meron tayong mga kasamahan, mga nakikinig po sa atin na nag-iisip na mag-shift sa hybrid or electric vehicles. Opo. Diba? Pero una po sa lahat, ano pong ibig sabihin kapag ikaw ay Christian tech entrepreneur? Ano po yung definition nun, sir? Okay, so una is Christian, of course. That's the very first. So we believe in Christ, no, we're a Christian, and we operate based on Christian principles to run a business. And may sarili tayong business and yung business natin is tech or IT. So gumagawa tayo ng mga application, mga websites, mga SMS services. So yun yung ginagawa po natin. Ayan. At saka at the same time, kayo po electric vehicle expert, 'di ba? At kumbaga saktong-sakto partner. Correct. Dahil marami tayong mga listeners ang naghihintay ng episode na ito dahil yun nga nabanggit natin napakamahal ang presyo ng produktong petrolyo. Kayo Sir Eric, gaano na po ba kayo katagal na gumagamit ng electric vehicle? Yes, I would say experienced electric vehicle owner. Nag-start kami December 2024, exactly Christmas period, no? Gift ni God sa atin yon. So, yung experience ko, dahil before that, before December 2024, mahigit 30 years na ako nagda-drive din ng gasoline car. And total shift siya talaga. No, from driving a gasoline car to electric vehicle, ang daming iba at ang daming mga misconception ng EV na na-realize ko nung nag-own na ako ng isang electric vehicle. And yung realization na yon, yung change of behavior, yung change of lifestyle, na sobrang enjoy, kahit nung time na yun, hindi pa ganun kataas yung gasolina. So sa sobrang tuwa, yun yung binavlog ko. And yun naman yung nagkaroon ng traction at maraming naging interested. Ano nga bang difference ng gasoline car and electric vehicles? Opo, nabanggit niyo po parang nagkaroon ng parang shift po ng ano yung mga una ninyong napansin na kaibahan po nung regular na gasoline or diesel run vehicles sa electric vehicles po? Unang-una, nag-test drive kami noon October 2024 ng electric vehicle. Yun yung very first na EV na tinest drive namin. Pero teka lang, kailan ba nagkaroon ng EV sa Pilipinas? Matagal na matagal actually. na rin. Oo, meron na rin. So, tama. Kasi parang dati meron na yung yung Toyota Prius ba yun? hybrid yun. Hybrid yun. Hindi siya pure EV. Hindi siya Pero EV. di ba parang sabi, may joke noon na parang naku, pag nabahayan, makukuryente yung nasa loob. Kasi hindi pa tayo Electric. familiar Very common yan. Actually, yung baha, meron akong vlog din about baha. Hindi ko naman intention talaga na lumuson sa baha. Pero nandun na kasi ako. Choice. No choice eh. So, tuhod taas na baha, vinlog ko yun. And yan, naging viral din. In fact, kapag naka-EV ka, mas safe versus gasoline car. Bakit? Kasi ang EV, silyado siya. Ang parts lang niya is battery and yung electric motor. Lahat ng wirings nun sealed and designed yon talaga for flooding. And ang gasoline car, meron siyang mga butas. May kailangan mong intake ng hangin para sunugin, tapos may exhaust ka, yung tambucho, para lumabas yung hangin. And lahat ng dadaanan na yun yung pwede pang pasukan ng tubig. Pero sa EV, walang papasukan ng tubig. So, merong vlog safe tayo na about safe that. Siya. Yes. Kasi pag gasoline, pagka nilusong mo sa baha, ibababa yung makina. Ang mahal niyan, sir. Oo. Diba? Pag nabaha ka. Yes. No? And yung sinasabi lang makakatok. Kasi nga, mainit yung makina, tapos biglang lumamig, baka kumatok siya. Sa EV, walang mainit. Kasi wala kang sinusunog sa EV. It's just battery and electric motor na parang electric fan. So, walang mainit sa kanya. Opo. Kung gayon po, yung sa presyuhan, kung ganyan po na maganda palang electric vehicles, baka mas mahal ang EV versus po dun sa gasoline and diesel vehicles. Yes. Noong unang panahon. Mga 19 ano yan? Nung bagong-bago pa lang ang EV, talagang mahal ang EV. No? Pero meron tayong tinatawag na Evida Law ngayon na talagang pinopromote yung EV ownership. Na mababa yung tax niya and even yung registration may priority ang mga EVs. Dahil doon, mas mura ngayon or kamatch na niya yung gasoline cars. Meron ka actually mabibiling EV na expressway worthy na 700k lang. And kung SUV to SUV itatapat mo, kapresyo lang siya actually ng Innova. So,
same price, hindi ganun kalaki yung difference. Ang malaking difference is yung savings na matitipid mo. Lalo ngayon na 100 pesos na per liter ang gasoline. Yung 100 pesos versus 14 pesos na electricity, nakatipid ka agad ng 86%. Doon pa lang. At saka isa pa maganda doon sa Evida Law, exempted ka sa coding. Yes. Actually, nung una, yun lang talaga yung goal ko eh. So kahit yung mumurahin lang na EV, basta accepted sa coding, okay na ako kasi ang hirap pag coding. Up to 2030, tama ba? Yes, Sa hanggang Evida Law. 2030. Pero mali mo naman magkaroon ng Extend. Extension. Di ba? Opo. Pwede. So, isa rin ho kasi sa mga ipinangangamba nung ilan, ang mga parang nag-pioneer kasi ng, or at least yung medyo sikat na mga brand po, mga Chinese brand. China brand. Yung iba po parang nangingimi na, Okay ba to? Ay, oo, baka mamaya. Tsaka paano yung parts, di ba? Yun yung Oo. kinakatakot kasi Hindi natin. pwede sa Compared, Banawe. halimbawa sa Toyota, di ba? Na Banawe lang, andyan na, tsaka mura. Iyon nga sir, paano yung ganong takot ng ating mga kababayan? Okay. So unahin natin yung China mindset. no? Conception. Conception. Kasi nga sa mga countries, meron silang parang expertise no or known for no kapag malalaking sasakyan, muscle cars sa US 'yon, 'di ba? Kapag luxury cars sa Europe 'yon, yung mga BM, mga Benz, mga ganon. Kapag gas efficient cars na reliable, Japan ba? Japan, 'di ba? yan. So Toyota, Honda, yung mga Mazda. ganyan, Mazda, mga ganyan. Pero pag EV, anong country? China. Yes. Oh, kasi... Majority ng mga EVs are produced in China kasi ang isang very critical part ng EV is yung battery. And ang battery producing country is China. So kahit tingnan mo yung mga brands from US, from Europe, from Japan, yung mga EV variants nila, yung EV models, Made in yung China. batteries nila China. Oo, China. Oo, Parang si and ano, si nakikipartner alam ko, sila. Si Ford Si po Ford. yata parang Ford Chang'an na siya ngayon. Oo. Parang Partnership. Partnership. Yes. Ganun Yung na. gamit natin na sasakyan, for example, yung JQ EJ6, it's partnership between Range Rover and Chery. Range Rover dun sa mechanical design and then si Chery yung sa EV technology and sa battery. So, babagsak at babagsak ka lagi sa China. Like what I'm using now, sir, MG. Si MG ay Euro din, Yes, pero may partnership partnership with with China. Yes. At saka yung una mo ring sasakyan ay parang MG na rin MG noon. din siya. Tumagal pero naman. gasoline siya before. I'm using gasoline. Tumagal naman siya na 5 years. So wala akong naging problema. Kaya nung nag-shift kami sa hybrid, yung MG pa rin. MG Hybrid Plus, yung aming kinuha. Very good. Well, in terms of tibay naman, so, malalaman mo kung gaano katibay yung isang sasakyan based on ano yung warranty na willing yung dealer. Kung mapapansin mo, yung mga gasoline, Toyota for example, ang warranty nila 5 years lang. Pero ang EV, 8 years. And usually, yung ibibigay nilang warranty is half of the expected life. So, ibig sabihin, ang Toyota, 10 years ang expected life. Ang EV, ang expected is 16 years. Pati yung battery, for example, ng isang EV, hindi siya katulad ng Motolite or katulad ng cellphone natin na after 1 year or 2 years, medyo mahina na. Opo. Ang battery ng EV, ang expected life is 15 years. 15 plus years. No? Maraming mga hindi makapaniwala. So, habang naghihintay sila ng 15 years, hindi ko alam kung magkano na yung gas by that time. Hindi, tsaka ibig sabihin po, within 15 years, parang sure kang magagamit mo pa yung kotse mo. Sasakyan mo. Yes. Oo. Kung gagamitin mo pa. I mean, ako yung pinakamatagal na sasakyan na inabot ko is 12 years lang. Papapalitan mo na. Kailangan mo nang palitan Upgrade agad, na, di ba? upgrade. Oo. Eto, 15 years. Baka malampasan pa ng sasakyan mo yung pagkasawa mo dun sa sasakyan. Opo. So sir, ito din ang tanong natin, no? Tipid ba talaga sa gasolina? Kasi yung mga kababayan natin ngayon nag-iisip-isip na lilipat na ba ako sa hybrid, sa electric? Gaano katipid yung mga titipid namin? Okay. So, meron akong vlog na naging viral din about that, no? Na hanggang saan naaabot yung 500 pesos mo. So, yung 500 pesos mo, kung gasoline car yung gamit mo, ang makukuha mo is 5 liters. So, 5 liters is 50 kilometers. So, kung taga Makati ka, ang mapupuntahan mo is Valenzuela lang. Para makabalik ka ng 500. Makati. 500 pesos. Kung naka-EV ka, and let's say sa public charging station ka dahil wala kang saksakan sa bahay, Wala for ba bayad example, yun? May bayad? ang charging station, sa SM libre. Okay. Pero yung Mga usually, sa SM, sa Newport Mall, libre. Sa public charging station, usually mga 28.50. 28 pesos? 28 pesos Per- 50 per kilowatt hour, which is Okay. equivalent to 1 liter.
Okay. Oo. Okay. So, 2850 yun. So, meron kang 17 kilowatt hours, which is 175 kilometers. Yun, kung galing ka Makati, pwede kang umabot ng Angeles, Pampanga at makakabalik ka pa. At pwede pang bumalik, At pwede ha? ka pang bumalik. Kasi natatakot Ganun siya yung katipid. iba, sir, na may mindset na parang may anxiety eh. Yes. Yung parang ayoko siyang dalhin sa malayo. Kasi what if mag-lobat? Doon sa kalagitnaan ng bundok. Doon sa pupuntahan mo, alam mo, pupunta ka ng Benguet, wala Correct. naman charging stations. Paano ko uuwi? Yung mga ganong anxiety ba? Alam mo, galing kasi yan doon sa concept. Kasi nga, nag-drive ako ng gasoline car for 30 years, no? And ang experience ko na naabusan ng battery is talagang out, hindi mo expected. Na wala ka na palang baterya, ayaw na niyang mag-start, di ba? Yun yung naiisip nila, yung Motolite na battery, yun din yung inisip nila kapag EV. Kapag gasoline car kasi, yung Motolite battery, wala kang indicator kung ilan pa yung charge niya. So yung talagang unexpected pag naubusan ka ng battery. Correct. Pero sa EV, makikita mo from 1% to 100%. So alam mo, kung medyo low bat ka Parang na, sa magcha-charge. cellphone. Parang sa cellphone. Di ba? Na kung 100% ka pa, pwede ka pang tumakbo ng 400 kilometers. So alam mo kung hanggang saan ka pa aabot. Yung 400 kilometers, mga hanggang saan yun? Baguio ba yun? Lampas Baguio kasi Baguio is 250 Sa Taan kilometers. na Cagayan, ganun. Yung Well, dulo-dulo. Pwede kang pumunta ng Baguio, tapos balik ka, let's say, ng Pampanga. Yun, 400 kilometers yun. Oh. Pala yung Malayo palang takbo niya. nalalakad. Malayo. In fact, kung every day, kasi titingnan mo naman 99.9% of the time, bahay office ka lang. Yes. Which is, let's say, 10 kilometers one way, so 20 kilometers two way. So kung 20 kilometers, ibig sabihin, once a week ka lang magcha-charge. Hindi pala Ganun siya siya parang pala eh. cellphone na everyday. Oo, Kailangan hindi. mo Na isaksak. kailangan may power bank. Oo, hindi everyday. So once a week ka lang magcha-charge, habang nag-grocery ka, iwan mo lang siyang nagcha-charge, di ba? Or habang nasa church ka, iwan mo lang siyang nagcha-charge. So talagang total ibang life, no? Yung ang na experience ko din, lalo kung meron kang parking sa bahay. Para kang nagtayo ng gasoline station sa bahay. Hindi ka na pupunta ng gasolinahan, sa bahay ka na lang magcha-charge. Yes. So since December 2024, never ako nagpagas. Sana all. So hindi apektado si sir nung kahit gaano pa itaas yung presyo ng produktong petrolyo. Sabi ho ni, although medyo connected na po ito dun sa tanong ni Angel kanina, sabi po ni Kelly ng Valenzuela, texter 5572, magandang araw po. Baka pwede pong paas sa guest po ninyo kay Sir Eric kung ano ang dapat gawin kung malapit ng malobat yung EV pero malayo pa yung charging station. Baka kasi maraming mag-alala na matirikan ng kotse sa kalsada habang malayo ang charging station. Thanks po. Okay. So una, once na first time mo, for example, nag-drive ng EV, of course, dun ka lang muna sa short distance para alam mo na ang 1% ilang kilometers. Aaralin mo muna. Aaralin mo. So may estimate mo. Like ako, for example, ang 1% sa akin, mga 3 to 3.5 kilometers ang 1%. So, matatansya mo dapat yun, no? Na alam mo na, ipaplano mo na hanggang saan ka aabot. Pero in an unlikely event na talagang hindi ka nakapag-charge and so on, meron tinatawag na portable charger. Yung Okay, portable charger, pwede mo siyang isaksak sa kahit regular lang na saksakan kung saan mo sinasaksak yung vacuum May cleaner. ganun siya. Merong ganon. So, kung talagang wala kang choice, pumunta ka lang sa pinakamalapit na gasoline Bahay. station or car wash or bahay. May charge ka doon. Makicharge ka doon. Pwede. Pwede. Pero matagal yon pag ordinaryong ang 1 hour is 3%, which is mga 9 kilometers. So sa isang oras na pagcha-charge mo doon sa outlet na yon, makakatakbo ka na ng 9 kilometers. So kung may charging station na 9 kilometers, edi isang oras lang. 'Di ba? Makakauwi ka Makichika pa. ka muna doon sa bahay, may-ari ng bahay. Halimbawa, pwede kang kumain muna sa isang fast food Correct. chain, tapos baka Oo. pwedeng makicharge Yes. sa kanila. Ganun. Yes, correct. Or yun nga, sa isang car wash, 'di ba? Saksak ka lang, 'di ba? Tapos may Ba usually may mga nagpapalinis? tambayan 'yon. Wala bang yung parang kung merong portable charger, wala bang portable battery? Na Meron, may portable battery pero masyado siyang mabigat to be considered portable. Oo. Parang nagbitbit ka ng dalawang baterya kasi parang Yes, ganon. correct. How about parang power bank? Kumbaga para lang, just in case, iba tayo, nagdala tayong power. Parang lang, in case of emergency, Yeah, ganyan. yeah. Meron, pero yun nga mabigat. Bigat din. Mabigat. Parang nagdala ka ng dalawang maleta na
puno ng bigas. Ganun siya kabigas. Mabigat. Mabigat siya. So hindi siya practical. Meron for example si AC Mobility, no, yung charging station na mobile charging na nasa iloob ng van yung kanilang Okay. power bank. So pupuntahan kanila kung nasaan ka para i-charge yung sasakyan mo. So pwede ring Parang ganung option. delivery. Yeah, delivery. Parang Motolite. Deliver. Pero ito charging yung dinadala nila. Why parang not? ganun. Opo. Ay, yung mga text po ninyo at May inyo tanong pong- din sige, dito, oo, partner, oo. bago tayo mag-commercial. Sige. Ano daw po ang difference ng maintenance ng EV at saka ng traditional ng mga sasakyan? Magandang tanong din po yan. Napakagandang tanong yan. Okay. So, ang pure EV, okay, hindi plug-in hybrid, hindi hybrid. Pure EV, wala siyang gasoline engine. So, pag wala kang gasoline engine, wala kang change oil, Ang PMS. wala kang belt, meron naman PMS, pero wala kang belt, wala kang spark plug, wala kang nung mga pumps, wala kang, ang daming wala kapag walang gasoline engine. So, yung maintenance niya, way less. So, ang isang EV, for example, ang moving parts niya mga 200 parts lang. Pero ang gasoline engine, 2,000 plus. 10 times more. So, kung maintenance ang pag-uusapan, 10 times more yung gasoline car kaysa electric vehicle. Pero, mas mahal. Mas mura actually. Mas mura ba? Mas mura ang maintenance. Ang maintenance. Kasi parang mas konti Kasi ng halos parts mas eh. konti yung gagawin. Oo. Usually visual lang, visual check lang, tapos update lang nung software kung may update, yun lang. Mas konti. In fact, ako, yung mini-maintain ko lang is yung tubig ng wiper, tsaka yung hangin sa gulong. Very Yun lang. basic. Basic, di ba? Na pwede mong Yun gawin sa lang. bahay eh, no? Oo, Pero in fact, pag nasira yun, yung kakaunting parts na yun na sinasabi mo na mini-maintain, baka naman dun bumawi. wala pa so far. Ang maganda sa EV nga kasi sobrang tibay niya na hindi mo kakailanganin maghanap ng parts dahil parang unlikely event mangyari yun. No? Kung meron man, may mga local dealers din na meron namang mga parts na makukunan. And para siya, actually yung sa amin, mas lalo pang specialized kasi import siya, hindi siya yung from local dealer. So para kang bumili ng Lamborghini. Di ba? For the price of Innova. Oo. At I mean, kung ikaw, for example, makakabili ka ng Lamborghini, tatanungin mo ba may parts ba yan? Correct. Correct. Di ba? Oo. And sir, dahil nga ngayon mataas ang presyo ng produktong petrolyo, yung iba parang gusto na maglipat sa electric, ang problema naman tataas din ang singil sa kuryente. Baka naman yung matitipid natin sa gasolina, baka ganun din mapunta rin sa kuryente. Sa kuryente. Magkano ba? Napakagandang question po niyan. At very common na question, no? Before kami mag-EV, 30 years of gasoline. At noong time na yon, ang gasoline was mga 40-50 pesos per liter. Ang ginagastos namin sa gas is 10,000 per month. Okay? Nung nag-shift kami to EV, ang nadagdag sa kuryente, so nawala na yung 10,000 naman. Yes. Ang nadagdag sa kuryente is 2,000 naman. 2,000 pesos lang. Yes. Ang Versus dun sa 10,000 mong 10,000. gasoline. Actually, Na 40 plus pa ang gasolina by that nung time. time na yun. anong taon to? 2024. Oo, 2024. Hindi pala siya ganoon kamahal. So kumbaga, tataas yung kuryente mo pero kung ikukumpara mo dun sa gastos mo sa gas or diesel, ano pa rin, solve ka pa rin Yes, dito. nakatipid ka Tipid pa rin. 80%. Oo. Yeah, at least 80% yung natipid mo. Mm. Sobrang tipid niya talaga. Opo. And ito pa yung matindi. Mm. Kung naka-solar ka sa bahay, Ayun pa. Ayun, wala ka Oo nang nga. Oo. Libre na. libre na yung aircon mo sa Wala bahay. pa. Libre pa yung pagdadrive mo, di ba? Galing, no? In Parang fact, yun yung isang reason. Kasi marami rin mga nagko-comment na okay electric, pero since mataas ang gas, tataas din ang electricity. Oo. Pero in fact, ang presyo kasi is supply and demand. So, ang gas, kapag tumaas siya to 1,000 pesos, wala kang choice. Kasi hindi ka pwede mag-produce ng oil. Yung buong Pilipinas hindi pwede mag-produce ng oil. Lalo ikaw, hindi ka makaka-produce ng oil, di ba? Pero yung electricity, hindi siya pwedeng bigla mong itaas kasi may alternative yung tao. May solar, may wind, may waves, and so on. So, kahit sabihin man tumaas yung kuryente to 100 pesos per kilowatt hour, magsusolar ang tao. parang naiingit na Nainggit tayo. kami. Sir Eric. Kasi kami ni Kuya Z ay pareho po kami gumagamit ng hybrid. Hybrid. But still, nagkapagasolina pa rin po kami. Okay, doon sa hybrid na usapin naman, Sige. sir. Para kahit pa paano yung kumalma yung aming kaloob. Para naman,
Pampalubag loob. Pampalubag Okay. loob. Sa mga kababayan natin nag-iisip na mag-hybrid na sasakyan. Parang Ito hindi yung- ka magcha-charge. Yan, yung mga available, halimbawa nakatira ka sa condo, Yeah. yung mga walang charging. May tipid din po ba pag gumagamit ka ng hybrid Hybrid. na sasakyan? Yes, oo, may tipid. Kasi lalo kapag malimit kang nata-traffic, no? Ang challenge kasi, very big yung consumption ng gasoline car kapag naka-stop ka lang. Kasi tuloy-tuloy yung pagsunog niya ng gasolina kahit naka-stop ka lang. So, pwedeng naka-traffic ka ng 1 hour pero yung nauubos mo equivalent to 2 kilometers na. No? Sayang. Ang maganda sa hybrid, meron siyang electric motor na nagsusupport sa mga ganong situations. So, habang traffic ka, pinapatay niya yung gas. So, hindi siya nagsusunog ng gas. So, ang tumatakbo is yung electric na motor para lang yung mga slow moving, no, slow speed na movements, lalo pag traffic, makakatipid ka, no? Kung i-compare mo yung traditional na gasoline, yung hindi hybrid versus yung hybrid na merong siyang electric motor na nag-a-assist, pwede kang makatipid ng more than 50% actually sa hybrid versus yung old na gasoline car. Pero, kung naka-hybrid ka at ang biyahe mo halimbawa ay malayuan at laging mabilis, gasolina pa rin yon. Gasolina pa rin siya, which is matipid pa rin. Oo, matipid pa rin siya. Pero yung talagang benefits ng isang hybrid, makikita mo sa traffic. Lalo na kung Doon mo city talaga- driving. Oo. Kasi kahit yung gasoline, ordinary gasoline car, mas matipid kapag highway, no? Kasi ang gasoline car meron siyang transmission. So, yun, di ba, may first gear hanggang fifth gear and so on. So, sa highway, nandun ka lagi sa fifth gear. Which means, mas Mataas. matipid. Mas matipid. Kapag nasa Oo. fifth gear ka kasi, Oo. yun yung multiplier niya eh. Na pag nagsunog ka, let's say, ng 1,000 RPM, for example, tapos times 5, edi 5,000 yung efficiency niya. Parang ganon. So, sa traffic naman, lagi ka nasa primera, nasa first gear ka. So, times 1 lang siya lagi. Kaya mas marami kang gas na nasusunog versus the distance na inaabot mo. So, yun, makikita mo yung benefit ng hybrid talaga doon sa lagi kang naka-first gear. Kasi electric motor yung tumatakbo. Opo. May questions po from our listeners po, no? Sabi ni Sir Daniel Bon, totoo po ba na meron po mga electric vehicles na bigla na lang sumasabog, lalo na po yung mga made in China? Yan. Una, China kasi sila yung talagang nag-umpisa no ng EV technology. And then yung first generation kumbaga ng mga EVs, iba yung chemistry ng battery nila. Yun yung tinatawag na parang lead acid no, na battery. Ang battery kasi ngayon, sigurado ko 2024 onwards is lithium iron phosphate. Bago na. LFP, bago na. And itong LFP, natuto na sila doon sa mali na ginawa nila doon sa previous generation. Na kapag na-puncture yung battery, meron tinatawag na runaway fire or nakalimutan ko. Basta something na nasusunog yung battery. No? So ito nga yung bagong technology na chemistry, lithium iron phosphate, kahit puncture yung battery, hindi siya nasusunog. In fact, meron akong vlog na nung etong war sa Iran, no, merong isang BYD Atto 3 na talagang nadaplisan ng Iran ballistic missile. Oo, tinamaan ng Tinamaan my God. sa gilid niya. Makikita mo doon sa vlog ko yung EV, buhay yung 5 passengers. And yung EV, nagbi-blinkers pa. Buhay pa rin Gumagana pa yung kotse. battery niya. Buhay pa yung kotse. Dapat pala yan ang ipadaan natin sa Strait of Hormuz. Oo, at least hindi sila Yun yung pang-delivery. Mga ng gasolina. Joke lang ho, joke lang ho. Oo. Sir, meron akong katanungan. Yung sa akin kasi since hybrid nga po siya, meron po dyan low, medium at saka high regenerative. Pwede po bang pa-explica kung Okay, anong okay. pinagkaiba nun at kung ano yung pinakatipid kung halimbawa kung city driving or sa long drive po? Okay. Ang technology na ginagamit dyan is regenerative braking. Meaning, imbes na brake pads yung ginagamit ng sasakyan para i-stop yung sasakyan, ang ginagamit niya is yung magnet ng electric motor. Kasi 'di ba opposites kapag same yung polarity ng magnet, nagre-repel sila. So, yun yung ginagamit ng regenerative braking. Na yung motor yung nagpipigil sa sasakyan, hindi yung brake pads. Kaya actually mas matipid sa brake pads ang EV. Ang electric. Ang electric. Kasi yun yung ginagamit nila pang pigil. And habang parang engine brake, di ba? So may engine brake, pero instead na engine yung ginagamit to brake, yung electric motor yung ginagamit para mag-brake. And habang nagbe-brake yung electric motor, ni-reverse kasi yung polarity nun. So imbes na kumain siya ng battery, china-charge na yung battery. So habang bumabagal yung sasakyan mo,
let's say from 50 kph papuntang 10 kph, yung motor yung nagpipigil. Habang nagpipigil siya, sinacharge niya yung battery. Okay? Now, yung levels niya, mid, low, Low, high, medium, high. is kapag binitawan mo yung gas or yung accelerator, kapag naka-high ka, bigla siyang titigil. Apo. Di ba? Napansin mo yun? Yes. Kapag low siya, pwede ka pang mag-cruise. Maandar pa siya. Para ka lang nag-neutral sa gasoline. No? So ako, nasa medium lang ako lagi. Medium palagi. Medium lang ako palagi. Para nasisimulate niya yung cruising ng gasoline car. Kasi kapag high, mataas nga yung regeneration niya, pero masyadong abrupt yung, Stop. medyo mapapaganon ka talaga yung pag-stop niya. Opo. Ito naman po question from texter 4518. Baka po may suggestion si Sir Eric sa government para po mas mahikayat yung publiko na mag-shift to EV, or baka naman magalit yung mga negosyanteng may gas company na friends sa government. Binasa ko po ng buo. Buong buo pati yung hehehe. Actually, meron po ang gobyerno natin na ginawang EVIDA law, no? Na pinopromote yung EV ownership. And doon galing yung exemption ng mga EV, no, electric vehicles. So, yun yung mga benefits, no, para maengganyo yung mga tao na maging EV owners. One is coding exempt siya. So, ibig sabihin, in 5 days, meron kang additional car. So, that's 20% benefit agad, di ba? Secondly, yung tax ng tawag dito, pag-register ng isang sasakyan, mas mababa. And may priority rin sila sa registration. So again, okay. another benefit. Talaga ba? Oo. Yung Kasi mga ang gumawa na niyan yung mga yung mga diba? dealers na. Dealer na agent For 3 na eh. years kasi, di ba, libre. Oo. So yung importation din nila, yung mga tariffs, yung mga ganon, mas mababa, no, kapag EV. And ano pa ba? Marami pang iba. Yun. Opo. So, yung EV law, I think yun na yung law na na ginawa ng government para i-promote yung EV ownership. Marami lang talagang mga tao na, alam mo yun, nandun pa sila sa fixed mind of using gasoline. At maraming mga misconceptions about electric vehicle. Kaya yun yung pinopromote din natin. Na ine-educate natin yung mga tao na ito po talaga yung totoong nangyayari based on experience for more than 1 year. No? Ayan, siguro yun yung pwede natin gawin, na yung mga ganitong discussions gawin natin mas frequent. Yes. Ang next question, sir, paano yun mga kababayan po natin na meron ng EV, halimbawa, tapos limitado lamang yung pwede nilang saksakan. Paano kung wala po silang dumating yung time na ang dami ng mga naka-EV ngayon, may kakulangan na sa charging stations? Okay. Isang maganda sa ngayon, no, yung mga charging stations, every month, every 2 months, maraming nadadagdag na charging stations. So, yun. Plus, yun nga, kung meron kang parking na pwedeng paglagyan ng saksakan, then wala kang problema. No? Sa ngayon, yung nire-recommend ko is kapag meron kang parking sa bahay na pwedeng lagyan ng saksakan, or sa office na pwedeng lagyan ng saksakan, then ang best choice mo talaga is pure EV. Kung hindi naman, pwedeng 10 kilometers a day ka lang most of the time. So, 99% of the year, yun lang yung tinatakbo mo. Pwede ka pa rin kahit nasa condo ka. Kasi ibig sabihin nun, once a week ka lang magcha-charge. Di ba? Yung tips ba sa ating mga kababayan? Yan, opo. So, sa ngayon, sa challenge nga natin sa taas ng mga gasolina, marami po tayong mga ibang options na pwedeng gawin. Kung yung mga existing natin na sasakyan, talagang palitin na rin, then better choice would be EV or plug-in hybrid, no, or hybrid para mas makatipid sa gas. Kung hindi naman, piliin natin na mag-commute, no, wag na lang mag-drive, mag-commute dahil matutulungan natin yung mga PUVs, no, yung mga public utility jeepneys or mga bus and so on. Matutulungan natin sila at the same time nakatipid din tayo, no, kasi mas maraming pasahero na sa isang sasakyan sa pag-travel mas matipid sa gas. And yun po, sa lahat ng ito, marami na tayong napagdaanan, COVID, lockdown, and so on. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. No? So, let's pray and pray for wisdom, pray for provision. No? At si God ang bahala sa atin. Thank you. Kumbaga dumaan tayo ng pandemya. Nakakala natin wala nang katapusan na parang paano tayo makakaahon dito. Tapos parang andito na tayo, normal na ulit, no? Tapos ngayon, ito na naman. Pero yun nga, dapat lagi tayong manatiling
positibo, 'di ba? At matatapos din naman ito. Basta tayo magkaroon lang ng pagtutulungan, hindi lang sa gobyerno, ang bawat isa sa atin, 'di ba, sir? Ayan, maraming salamat po Thank kay you Sir po. Eric Dami Calugdan. nating natutunan. Thank you. Opo, Christian Tech Entrepreneur at isa pong electric vehicle expert. Baka merong mga hahabol na mga tanong, saan po pwedeng mag-PM sa inyo, sir? Saka yung Ayan. mga vlog mo para mapanood ng ating mga Opo. kababayan. So kung nakikita nyo sa screen yung ating pangalan, ERICK, tapos Calugdan, KALUGDAN. Eksakto po yan, nag-iisa lang po yan sa Facebook. So search nyo po yan sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. So follow nyo na rin at i-share nyo na rin, no, para marami tayong matulungan.